DXRU 1188. Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan. Apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Piritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Piritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagsalamat mga higala, may ngapon kaninyong tanan, init kayo ang palibot din sa atong syudad. Kung atong itandi sa Sabado, Domingo, Friday, Biyernes na ito may aging simana, na ay dagon-dagon sa paghahapon na niyang anim o kusog ang uwan. Hantod na pagkagabi karon ako na matigdan nga mura og magmakuli si uwan nga mobisita pagbalik din sa tuwa kay init man kayo pero di na to ni damhon nga ingon nini magpermanente ang dagan kay naamangod ato nga mamatigda mo kalit og kangit-ngit kay mobanos ang baga nga panganod no magdagom niya mag-uwan dayon karong hapon na nining oras sa alas 3 init gyud kayo ag palibot na to so kamo diha palandong relax mo ilabi na sa ato mga farmers magpalandong ta dili ta magpalabi og buwad sa init kay depende na ra ba kini or magagad na kini sa atong lahutay ilabi na sa atong mga kahigalaan sa atong mga mag-uma nga matawag nato nga naanay igo-igo nga pangidaron kay ingon panila diferensya magyod no ilabi na ko na ikaw do na edad question na pautan na silbi na mula hutay bata nga kining makasustenir baka kita sa kainit sa atong palibot mo nang ay mo kumpiyansa na ng mga butanga ha mo nang tugon ni Inko Frank dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulumanon ang atong Nuda Veritas. Karong po na atong huwatan ang mga pautana gikan sa atong mga suki na to mintras tanto ga fix pug ko dire sa ato ang kadiyot ang ha kay atong tanaw na to magatanaw sa ta dire nakaredy na ang ato linya ang ato ang linya na to sa Radyo Ultra page unya kining pwede na ko makadawat sa inyong mga ipadangat nga mga pautana sa contact number 0917-704-3210. Unya dayon ang sunod nining ako ipaibaw de kaninyo nga pwede na mo makapadangat unya any question no nga may kalabutan sa scope nato sa atong programa sa Nuda Veritas ato kanang pagadawaton. So tambay mo ha, tambay sa mo kay atong huwatan kining mao nga doon na pa ko pangita na ko diri nga kadiyot ha. Okay, basin og maglisod lang ko. Resulta ni sa kainit sa dagan sa panahon. Okay, nala kadiyot lang ha. Huwatan nato ang mga pauntana gikan sa ato mga suki nato nga mga tigpaminaw. Kini kadjot ha. O direta sa kang grilikto. All right, be. Okay.
murag dili siguro ni mao ganina siguro ning buntag, no? Jud lang ha. Uy, kini nga picture mura man og pamilyar nako kini nga picture. Sige, huwatan ako inyong mga pangutana ha. Mintras tanto relax sa ta, pasilong ta sa kini nga landong, no? Unya dayon pakusgan nato ang atong radyo aron sa ingon nga madugog nato ang atong pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. Okay? Sige. Jot kay magplastar ay kung apurahan ninyo kay luyan na ra ba kung tuhod. Unsa man day? Ha? Unya apurahon pag yun ko ninyo. Wa mo pang kuya pwede ha? Okay na la, sige kajot lang ha. Ako nawala ko bay. Gusto na ko nga naara ko. Okay. Now, kining ato nga programa mudawat sa mga pangutana gikan ninyo. Paminaw ha. Nuda Veritas programa ni mabati katulo sa usa ka semana kada Lunes, Miyerkules o Biyernes. Oo. Oy, welcome back di ay kini man di si Ultra June na hidangat na gikan sa Bohol. Oo. Mao dito nga ang mga banda bibo kay ganin nagbuntag gisugat nila si Ultra June nga gikas Bohol. Oo, kay doon na sa mission god ditong dapitas Bohol. So welcome back. Kung nadala day siya usa ka taro nga kalamay nga gusto niya nga mabahin-bahin kini ma-enjoy ni sa mga kauban dinhi sa Radyo Ultra. Magpasalamat ta ni Ultra June nana, no? Sige, salamat. Oy, may hapon ni Ma'am Elizabeth Basilgo din napita sa Lumbia. Init yapon karon. Wa may pili pero may man siguro ni kani iyahang pinaon ni Ma'am Elizabeth kay landong ang palibot kay feel ko lang murag kompleto siya sa mga fruit trees sa iyahang palibot. Mao nang akong paminaw. Unya Lumbia guni, bukid guni. So bisag unsa atong ibalibag ni as daplin, di na to damhon mutubo. Mo na nakabintaha. Madumduman ako ang sulti sa mga tigwa nga kining dong kun madto ka sa Mindanao, tambo ka ang yuta didto. Tambo ko na kang yuta. Bisag kuno ka sa ilabay ka ng aliso mutubo, may pagkatinuod na pa. Tinuod na. Kaya kanang mga tanong mo ba, di man nato na tinanom ni turok malana. Itubo malana gumikan sa liso nga gibiyaan sa langgam. Tubo, mudako dayon ingon na ang hitsura. Okay, sa dunay mga pautana duha nga atong ka padadaan sa atong pautana dirita sa atong pautana sa Radyo Ultra sa internet sa ato ang kining page sa Radyo Ultra ipadala niyo mga pautana. Kunya mahimo pod sa 0917-704-3210. So ingon na lang sayon kayo ang inyong pagbuhaton para makatultol din mo diretso ug dili mo magduha-duha sa mao nga pangutana. Okay? Adot lang ha. Kadot lang. Kadot lang. Ako sa manira sa ko kumpleto. Ay namogoy laing tingog. Oo. Okay. Now, kadot lang ha. Aron nga matabla-tablan na itong oras sa pagtagad sa mga pangutana. Now, naan ta YouTube channel. Okay? Ang YouTube channel, ma-access nimo pinagi sa pag-dial. Dili pag-dial. Kanang pag-access pinag nahisgutan na to, wa ninyo masunod ang original na natong schedule kay siguro busy kay mo. So, mahimo nga inyo ka nang ma-review. Maminaw lang mo dinhi sa ato sa YouTube channel or sa atong regular nga programa nga i-post po diha sa ato nga YouTube. Okay? Kadiyot lang ha. Atong tanaw na to og ma-access ba nato ang
natong internet kay mapalo man na usahay. Okay, dire ha. Ani pauta na gikan sa usa sa ato mga kaigsunan. Gikan ni Suroy ni Libs. Sir Frank, gusto lang ko masayod na ako'y nabasa ganina nga rules sa amo ang kompanya. First offense, constructive dismissal. Second offense, retaliatory dismissal. Ganyan. Retaliatory dismissal. Question, unsa di ay ning retaliatory dismissal? Kay karon pa ko kadungog ani. Okay. Kining kasi padangat sa pangutana. Okay, si Soroy ni Libs. Kining retaliatory dismissal, from the word alone, retaliate, ang binisaya na mura og musumbalik ka, mura og kanang amot sakto ba ko, correct ba na nga term, no? Nga murag mubalos ba o mo retaliate ka sa ato pa murag mo salaktod musumpake, no? Kung maingon ka nga first nimo nadunggan nga naay gitawag nga retaliatory dismissal, ako pod karon pag ko kadungog nga naay gitawag nga retaliatory dismissal. Dili na lang unta na. Ang tinuod lang sa Labor Code of the Philippines, wa ko kabasa kanang duha ka words nga gakuyog nga retaliatory dismissal. Wa ko kabasa niya na. Siguro nakabasa ko pero sa lecture wa na nako madunggi ang akong professor kanadto nga nag-discuss about retaliatory dismissal. Mura og dili maayo na tan-awon sa usa ka kompanya ang atmosphere sa pagpanarbaho part, no? Mura bag na ay kanang gitawag na to og fallback, kanang gitawag na to nga tinaguan nga power or gahom sa management nga makabuhat sila og retaliatory dismissal. Ang atmosphere sa atong pagpanarbaho na murag dili maayo. Oo, kay samtang katrabaho ka sa usa ka kompanya, ang imo na nga kung dili ka buhat og tarong mga ingonana, ang mahitabo i-dismiss ka na in the guise nga retaliatory dismissal. Nganong dili man lang buhaton nato simply means dismiss or dismissal from service. Nganong naa pa may bulak-bulak niya na. No, ako sa ako karon pa ko kadungog na ay retaliatory dismissal, pero sabotable man daan kana nga klase sa dismissal. Kaya sa nandan wala man ka makadungog nga kung matangtang si pulana sa trabaho ay kung ano siya itangtang kay retaliatory dismissal. Unsa man imo gibuhat sa kompanya ngano man ang kompanya nag-retaliate diha nimo. Diba? Normally so sa ka-employed or empleyado sa mao nga kompanya, to the line ka yun. Mag-perform ka sa imong trabaho sigon og sumala sa existing policy or rules nga inyong gi-practice diha sulod sa maong kompanya. Now, dili na kinanglan para nako dili na ni kinanglan nga magbulak-bulak pa ta o describe sa dismissal nga retaliatory. Sa ato pa it presupposes nga kining maong empleyado nga gahire may pagkabadlungon ka siguro ni. Kay ngano man nga naay retaliatory dismissal nga nahuptan nga gahom sa kompanya. Mura og hostile ang makita nato ga ipakitang trabaho sa ato mga empleyado diya sa kompanya kay naa may ibalos nga retaliatory dismissal. Why not dismissal only, the word nga ato nga gamiton. Karon pa ko kadungog na o naidabasa ganina nga rules sa imuha amo ang kompanya. First offense, constructive dismissal. Unya, second offense, retaliatory dismissal.
o question unsa di ay ning retaliatory dismissal kay karon pa ko kadungog ani. Oo. Hasta po ko karon po ko kadungog, although there is a word retaliatory, pero mura man og lain kay paminaon ba nga diha lugar sa sulod sa mong kompanya murag na ay struggle o na dayon na reserve power or authority ang maong kompanya nga anytime pwede niya ma-exercise nga mobalo siya against the employee sa kanang klase. Dako ning kompanya o basin og sila rin gama-gama niya na. Anyway, na may balaod nga angay nato nga sundon, when the law is clear, apply the law. Mao nang statutory construction. Now, if the law is not clear, do not apply the law. Now, kining inyo nga pagtan-aw retaliatory dismissal, dili kay klaro para ninyo, then do not apply that. I urge the company practicing this one. Mao man na ang rule. Nga kung klaro ang tanan, you apply that. Kay klaro na good. So pa'y atong gikinanglan. Di ba? Kung dili klaro, do not apply. Kay dili guna klaro, basi makadipo-dipo mo. Talag sa rin, ihunghong na ko diri kung sa ning kompanya. Okay, nala, sige. Na may dismissal. Pero na walay pakapin nga pulo nga retaliatory. Isa kayo na, okay, laagan nga angkol. Nula berita, Sir Frank, first, ingon siya, first of all, na pa yung first of all, ha? Naa kay na-miss na episode last week, Nuda Veritas. Correct, kay kuan, wala lang na mo to i-post kay naamay among gi-interview. Oo, nga, wala labot lugar sa atong andan na to nga format sa Nuda Veritas. Base kung mao na ibot nimo ipasabot. Okay, last week, Nuda Veritas. Atong Wednesday, wala na upload. Unta, ma-upload kay akong i-review balik. Sir Frank, if magbuwag ang mag-asawa, amo na niyang pangutana. Sir Frank, if magbuwag ang mag-asawa o gusto mo kuyog ang 7 anyos or 7 anyos nila nga anak sa papa, makapugong ba ang mama maski naa sa balaod nga sa iya gyud mapaingon ang bata sa iyahang pangidaron. Insakto ka, below 7 years old according to the new law. Because the old law is Presidential Decree 603 nga ang ga-implementar na mao ang DSWD. Okay. Ang coverage na yan nga pwede under custody sa inahan ang anak 5 years old. Karong giusab himong 7 years old. Pero doon ay mga exception. Bisag asa naman, no? Ang magkakitabo sa ingon nini nga kahimtang. Malisod makayo nga ang bata tungod lagi na ay balaod 7 years old, it should be under the custody of the mother. Kay maumag na. Pero case to case na sa akong tanaw. Lugar, mahimong flexible ang balaod nini. Ilabin na kon ang inahan nakita nga irresponsable. Di nga ni makapalit o gatas, bisan na lang o gamay nga gatas nga liquid. Ipainom sa bata, gapasagdan. Ang inahan, mapasagaron, muuli o mga alas 2 sa kadlawon. Na kinsa pa may mag-atiman sa 7 or 7 below years old nga gibiyaan niya sa balay. Sa ato pa, dili ka makahatag og maayong nga kaugmaon or giya isip usa ka inahan didto sa imong anak. Di ba? So sana ingon na nga bahin, kinahanglan nga kundi man madala og sabot, mananghid gyud ta sa korte. Kinahanglan nga naatay court order nga magmatuod nga kining bataa adto ni sa amahan nato ipapuyo. Ang amahan mo'y magagalam kay kining inahan na sige ning madyong magbinuntangay kadlaw na mo uli, sige ning inom na
nakatag siya og daotang nga ehemplo ngadto mismo sa bata. Kini case to case because the general rule is that any child for that matter below 7 years old must be under the custody of the mother. Naalay mga exemption. Ilabi na kung klaro na gyud kayo. Nga sige gibilin dito sa iyong lula. Ang lula na hinuoy magabantay. Niya asa man di si mama. Si mama to dito nagakaraw-karaw dito sa silingan kay Gamadyong. Ipaapas nga mauli kay nay ati manon nga anak bata moingon nga unya na. Unsang unya ang kadlawon man siya mauli. So unsang nga matang sa kugmao na ngadto hatag ngadto sa mga bata. Di ba? So, kung nailalis, manamang mo makiglalis nini, mga inahan, kay paugat man po na sila kunuhay. Na manangid gud ta, court order. Aron mapugos. Okay, jod lang ha. Part natay bagong policy sa DSWD nga, di ba, ang adoption, ipagi man na to sa korte, under the family code, ang adoption, legal adoption sa mga bata, mag-agi sa korte. Okay? Karon dili na. Ang mag-approve nini sa legal adoption sa mga bata, mauna ang DSWD. I-comply lang ang tanang mga requisitos gikan sa DSWD o niya ang proseso, DSWD na. So kung kana masunod, ang local DSWD, ang pagabuhaton ilang i-process, kung nakasubay ba sa existing rules, kunya paghumana na, ang mga local offices sa DSWD, i-forward na nila ang record sa Manila, ang final evaluation for legal adoption of a child. Mauna ang national office sa DSWD. So kana nga sistema, dili kay kana siya expensive. Unlike lugar sa regular adoption nga kanito maoy ato ang gi-practice sumala sa ato sa local government code. So arang-arang na lugar na siya, arang-arang na lugar. Okay, so na waiting for the video signal. The broadcast is waiting for a signal. It should resume shortly. Okay. Sige ka na sa pagka ni mo balik, no? Basig sunod si man na panimo balik. Sige. Kadiyot, Oliver Ampong Nalwal. Naputol. O sige, we love your program, Sir Frank. Kauban si Junjun Makas. Okay. Sige. Kadiyot lang ha. Kaso ni sa silingan. Before that, niya pa'y nakauna. Si Lagan nga angkol. Ba? Kadiyot lang ha. Suroy ni Libs, ato na ning nabasa. Katong retaliatory dismissal. Kulba ka nino, gilingi kinitanahon. Unsa di ay ning retaliatory dismissal. Kay karon pa ko nakadungog ani. Ato na ning natubag, no? Lagan nga angkol, no da veritas, first of all, naa kay na-miss na episode. Okay. Munang iyahang gisulti. So, ako na ning hisgutan. Yan, siya di ay nangutana na to 7 years old child. Oo. Maski nasa balaod nga siya gayud mapaingon ang bata sa iyahang pangidaron. Nang tana magud siya na yung pangutana, Sir Frank, if magbuwag ang mag-asawa o gusto bukuyog ang 7 anyos nila nga anak sa papa, makapugong ba ang mama maski naa sa balaod nga siya gyud mahimo nga makapugong kung mahatag niya ang sakto nga kaugmaon. Okay? Okay, under the law, below 7 years old, kana siya naagyod sa inahan. Ang sunod nga hatagan nato pagtagad ka pangutana gikan ni Junjun Makas, no? Sir Frank na gwapo maulan man o mabagyo na ako'y gusto i-post sa social media
nga naong sa scammer. Okay ra ba ni o pwede ko ikiha diya? Pwede ka makiha. Bisan tuod og scammer siya. Kay imo mala na nga panabot nga scammer, you have to prove nga tinuod na siya scammer. Siguro doon ay desisyon gikan sa korte, ila kay nimo ni nga maong scammer. You can probably and post that, no. At the same time, you have to quote the order of the order of the court declaring this person nga siya scammer. Pero kung imo-imo lang mahimo nga manubag ka sibako og argibyado ang mao nga tao. Okay, kini kung pag-ingon nimo nga scammer, murag kining na may uban nga sensitibo kayo, nadaot ang kundungong. May nga lugar na sila, no? Nasakitan kay ko, nasakitan. Pero o doon order ipakanaog gikan sa korte, wala na sakit-sakit. Ingnon ni mabasahan ang order gikan sa korte, gikot ko lang ang mao nga desisyon. Aron imo siyang gipakaulawan. Except sa ako nang gikasulti, kung gipaagi kini sa korte, nahukman siya sa korte nga scammer, siguro arang-arang pana. Kay ang imong pagabuhaton, ikot mo lang ang desisyon gikan mismo sa korte nga siya scammer. Pero kung ikaw, kinsa ka man kanang unsa ni magahukom. Kung panalitan biktima ka, angal ka kay na biktima ka sa scammer sa imong gigalag ila, then you have by all means, you have all the remedies by bringing that to the attention of the court para mahukman siya. And do not decide yourself nga mag-iyon ka nga, kini siya, grabe kini siya, Sir Frank, scammer gini siya nako, di na mahimo. Di na mahimo, condemning him without trial. So kamo, nga naminaw din pareto ako gisulti din one time. Nag-retire siya sa iyahang trabaho, school teacher. So, dagan lugar sa kwarta. Ang tanan niya mga classmate nga nagkailan niya, kipangita siya og mamaylo og kwarta. Hibaw ko kay classmate sab ni sa akong ila. Okay. Namaylo. Wala may magdahom nga dagan din na maylo. Diha na namo nahibawan nga iyan ang gipost diha mismo sa Facebook. Ang mga ngalan sa namaylo na apag amount nya nanawagan nga bayre in town kay akong kikinanglan ang mao nga kwarta. Sa to pa dugay-dugay nga panahon wala siya bayre. Pwede ba na? Mahimo man na pero last recourse. Ang atong paggabaton sama nini palitan karon ng utang doon nang utang nimo. Hibawan nimo kay classmate man nimo. Ang imong pagabuhaton, dadto na sa atensyon sa inyong lupon or sa barangay. Kung asa man siya gapuyo, panalitan patag, yuto di lupon. Ditong dapita sa patag, and file the complaint against your classmate nga na may kwarta nga hantong karuwa ka mabayre. Nahurot na ang imuhang retirement nimo sa imong pag-school teacher, wa gyapon ka makabawi tungod kay ang sapi gipamaylo sa imuhang mga classmate, mga way batasan. Di ba? Ang imo na buras ka kanalang istorya nga way pugong-pugong. Pero balantayon nun, ilabi na kung maghinubra, ilabi na kung imong i-post na sa Facebook. Ngano man, siguro pa tanang, ngano man nga delikado kung ibutang sa Facebook. Ang sa Facebook, nga access, no? Nga maka-Facebook ka, it doesn't follow nga. Kung panalitan imong ngalan or maka-Facebook ka, you own already that. Imuha na kana nga property. Ang Facebook belongs to the government. In other words, ang Facebook is subject for regulation. Na, kung government, it follows nga sa pang-publiko. Kung imong i-publicize sa Juan de la Cruz nga nangutang wa makabayad, imong ipakaulawan siya. Delikado ka sa cyber libel.
O kana may uban di gyud kapugong ay sus. Na uban di kapugong. Busa kung kamo naminaw, biktima mo sa mga utang-utang, okay, sama nini nga reklamo. Ugot na lang yun mo. Oo, kung dili, kung ilan ninyo, dadon ninyo sa barangay, diin to asya nagpuyo, ikay komplainant. Balitang karon, ang nakautang nimo, way bayad, taga barangay Carmen Kapanalitan. Kunya nakautang nimo taga Bugo, matukas Bugo, mag-file ka og reklamo dito sa barangay. Aron isumo nimo kining taga Bugo nga nakautang nimo. That is part of the due process. Kaysa manglaktod ka. Di ba? Timan-an na to na aron di ta makasala sa katungod sa uban. Ha? Sige. Kajot. Junjun Makas. Na ako'y gusto i-post sa social media nga naong scammer. Okay, Rabani, or pwede ko ikihan niya. Pwede ka ikihan ni John, ay bantay-bantay ka. Di ka na yun makatod. Dili tungod kay John Makas ang nagreklamo, pwede kining mabuhat o pwede kining isili, makafile siya o sumbong batok sa gailad diha kaniya. Di na siya pwede. Okay, lain hatagan na itong sustento sa papa sa bata kay nawad-an ning trabaho sa kompanya og nagbulag ay goy putol na sab og mausab ang iyang pagpanarbaho. Although gasabot mo, no? Gasabot mo asawa aning ibalik ang nasabutan, bulag sila manag-asawa. Nagsabot mo pero imo pong sabton nga ang imong bana nawad-an og trabaho. Maayo tong kanadto nagsabot mo kay doon na may trabaho. Meaning kung unsay amount nga na-fix sumala sa inyong sabot-sabot, enforceable to, pwede. Pero wala damhang nga nausab ang iyahang kinabuhi. Gumikan kanawad-an siya og trabaho, nanasa man siya magkuha og full amount nga isustinto sa anak. Ngawa man siya trabaho. Siguro ma-restore lang ka ng mao nga sustento nga full amount, no? Sigon sa inyong nga nasabutan kung makabalik siya og trabaho. So ikaw pud mismo sabton nimo ang kaimtang sa lalaki. Ha? Kay gawas og igulan ta namunit og kwarta diha, lisod. Dili basta-basta karon. Maghago ka gyud, gamiton nimo ang imong utok. Nakadumdum na hinoong ko ning akong amigo. Na dinig trabaho dool sa amuha. Amuha nang musta ko kaganina. Sir, naunsa guto imong amigo, sir. Oy, nakatok man. Kay mag-inom kanunay walay kaon. Ako na lang tong ipuandang og trabaho. Ibayran ko na lang. Kay magtrabaho diha. Anara ko deres dool. Magtrabaho diha pagkatataod gainom. Amigo ko man to siya. Ako nga ning gitagaan tog bike. Tagaan ako sa bike. Mano niyang giservice pag panarbaho. Nara dool dire sa Radio Ultra. Muto na utana ko sa manager. Asa naman to? Just sir, last year, mga tungam siguro stoig. Ayaw pa na ko nahibawan kaganin na buntag. Kana bang murag nakato kay mag-inom, walay kaon. Nya, while working, nagtagay. Alcoholic na gyud. So, sa pagkakaroon, gigrahi siya tuas bukid sa iyahang mga parinti. Gadi man siya dawaton siyang asawa. Alang-alang sa may isang asawa, sir, walay trabaho. Arang-arang tong anak. Ang anak niya, no? Gipatrabaho, gidawat sa tag-iya sa mao nga negosyo.
O, bisan lang isa nga, sige lang, part-time, basta kay naa kay ma-pliti-pliti kay nag-eskwela, sa USTP pa naman. May gitong mo inom, nakita ko man to. Oo. Kanya na, before that, nahulog pag yung kunos punuan sa Yabana. Yan ang bali makatong iyang kulamoy kay nisaka sa kasi tawag din ni Abana or Yabana may tawag na mo na nisakas punuan hubog. Nako ang bike akong gibantayan. Ako ang bike kumusta man? Sa tuo man gi ang ngadal-dal man sa siyang anak. Sayang kayo ba? Kaya nakadto magutos balay. Nya. Doon ay bike na ko dito nga gibitay na lang kay kinsan may mo gamit. Sa akong gitudlo ng gusto nimo na. Kaya may bike nga gamay, naasay bike nga kanang mga bata ba, 2 wheels lang yapon. Duha man sila. Nakadto sa balay kay doon ako pa sideline nga trabaho. Ako tagsayan ninyo na, tanglipayan nila oy. So nagamit lugar to. Ang isa taga Lower Balulang. Di nga ni ko kailan na siyang dagwayron. Siguro ligsan ko sa bike na pwede. Nawili lang kayo pag di ko lang ngalang maluoy ko. Natulingig man sir. Luoy kayo ba? Nya mayra ba itong matrabaho? Sa bag-o pa lang, nagreklamo ng iyahang trabante nga installer. Siya ma'am, kinikuan ba katong itrabaho makanawan? Hindi naman magkakahaom ang sukod. So nagreklamo. So kininaag yung problema ni. Dili lang once, dili lang twice, constant ang reklamo nga dili magkaka-jive, mahaom ang iyahang gipangbuhat. Sa atop ba atop nga ng mga curves sa diha, sin maghimo og sin maghimo ingon na lugar. Pugbida. Pusa kamo ay magpalabi og inom. Tinubigon, di magkaon-kaon. Loy kayo. Magkakakitaan ko magato halos kada adlaw kay duol raman dire. Na ang akong gipangita ang bike. Nako na maghang bike siya na gigamit gyapon sir sa iyang kwan anak. Ya, mundong iyang gidawat ang iyang anak sideline lang para maka-pliti-pliti siya ang eskwelahan. Makabalo-balo na mapukunos trabaho. Ay mo pagpalabi, no? Ang message na ko nga akong i-diagan ninyo. Wala may magdili nimo kon mag-inom ka. Pero while magatrabaho ka, likaye nga dili ka pwede mag-inom kan kung trabaho ka, magtrabaho ka. Kaya kung itolerate ka na sa kumpanya, mo nang musiaw. Kanya gadaha kay kamog inom. Nga way kaon-kaon kay inyo mang tandi na nang mga ads sa telebisyon nga baskulado. May mato sila kay maikinaon. Nakita. Apiki man, ato nang timanan. Anything nga sobra-sobra ayaw na. Undangin an ninyo. Ha? O sige. O niya mo lagi na ang asawa din na magbuhi kay unsa kuno iyang ibuhi nga kuan man kanang wa man kuno sa iya trabaho. May ngani kay dagko ng mga bata. Panalitan karon og gagmay pa. Unsa may iyang isustento. Mo na din ug mausab ang imong pagpanarbaho unsa may imong isustener sa imong monthly obligation sa imong mga anak. Mo nang leksyon, no? You have to love your job. Ingon pa ni Manny Pacquiao. When there is a job, you job. Ingon pa ni Manny Pacquiao. So sakto ka na sulti ni Manny Pacquiao. Nga kung doon na kuno job, you job. So job yung maayo si Manny. Tanawa. Mahilig galing ni boxing si Kuan, JC. Okay, mustra-mustra man siya og sumbag.
Nahuman na, Jess? Okay na? Oo. Okay. Muna, anugod kayo tong akong amigo yung tao nga matud pa sa at sus grabe sir. Usar to sa mga mahinga na kumong trabaho. Karawa na. Sige na nga feedback sa mga kliyente niya nga wa man matarong to pagsukod mo kana kay maglisod man og pahaom. Oo. Mura siguro na mga sentimeter nga nasobra. Mao na ang balatayon nun. Okay man ang inom. Basta di lang magpalabi. Ako, gainuman ko. Siga, palahubog sa DNS si Sir Frank, no? Dili kanunay ko mag-inom. Occasional lang akong pag-inom. Ilabi na og na ay tungtong diha nga litson. Sama di ay. Naon sa di ka? Melbourne Turo Dumagpi. Sir Frank Duda Veritas, makatarunganon ba sa usa ka employer nga wala naka-duty tungod sa baha? Employer, ha? Wala maka-duty. Makatarunganon ba sa usa ka employer nga wala naka-duty tungod sa baha og siya gibasol nga nibagtik ang simento sa mixer? Hala. Wala siya naka-duty og usa siya kabakho operator namo assist unta sa concreting sa construction simento unya dayon na siya driver sa operator siya sa backhoe. Depende magud kay ba ka sa mga trabahante, no? Naigitawag og job description. Naigitawag nga job description. Di sa job description, to agi enumerate dito ang imong trabaho. Nga ikaw sign on ingon na lugar, no? Ikaw kuan sa plugging, etc., time checking. That is part of your job. Muna gitawag na to job description. Sa mga construction company, mausab, operator ka sa backhoe. Dito i-appeal na ang maintenance. Mag-report ka kung doon ay daot. And that is part of your job. I-report na dito sa management. Kunya regular nga maintenance, imo nang himuon. Imo nang himo niya strictly i-monitor nimo ang performance sa mao nga forklift para may baw ang management. And then mag-report ka og unsay problema. And that is part of your duty. Na, wa makababutang ditong simento. In other words, dili cover niya kay primero forklift operator siya. Nang sa may labutong simento. So atong subayon dito sa murag kanang gitawag na to og express contract directly sa usa ka trabahante. Tanawon dito, kung appeal dito nga ikaw tig-monitor na mga sobra-sobra nga semento o niya napasagdan, kusog kang uwan, nagahi ang semento, na manubag ka. Pero kung wala dito o niya ihaplas paingon sa imuha, di po na siya patas. In other words, isubay dito sa imong job description kung nalakip ba dito. Araw nga ikaw, manubag. Ug tubagon nimo ang bagot-bot gikan mismo sa management. Pero kung wala, gipasangi lang, gipresume lang sa management nga, katusikuan sa katong forklift operator, kusog ra bang ulan? Ay, nakitaan siguro ito ni Pedro. Kaya kuan siguro itong simento. I do not assume. Naagyo i-define ni mo nga trabaho or function so that may bawaan ni mo. Whether or not, ang mao nga trabante, nagakomply ba, nagasunod ba sa mao nga kontrata? Kanang job description, it could be a written one or unwritten. Pero bintaha kung panalitan written job description. Bintaha lang na siya. Kay madungaw-dungaw man to nimo. Unya ang management dili mahimo nga
variable ang iyang huna-huna. Kay nasulat naman to nga, oy kining Pedro dali ra gani doon ako idugang bi. Oh. unsa man ni sir, dili ako ibutan nako imong additional job dire. Nya sunod si man na po yan naan. Ay Dro, dali sa adro nga ko atong imong kopya sa job description kay doon nako idugang. Dili makatarungan nun. Kay mabot ang panahon nga iyan na tanan, daltans na dayon. Lisod. Di ba? Kita sad sa management, di ta magpataka og assign. Kung tan-aw na to, dili competent ang tao nga atong i-assign sa trabaho. Palitan karon, forklift operator. Unya, imong assign dito sa secretarial nga trabaho nga magpadalag mga message, mag-distribute sa mga invitation, unsa pa diha. So, matay labot na ng forklift operator na. Di ba? So, kita sa management, kinahanglan mag-assign tao nga pwede siya nini, pwede po siya dili. Kay, ang management may director sa pag-operate sa usa ka kompanya or sa usa ka opisina. Pahaom-haom ba? Di ba? Unya, in the course sa trabaho, manotice ninyo nga na ay mga trabante nga nag-excel nga na nga specific nga trabaho, pork maigid siya, nakita nimo nga maayugid siya, di ay siya doon ay tinago nga abilidad, nag-eskwela siya, wala niya isulti, mauwa siya kay wala siya makagraduate, ingon na, pero may balo. Na ay mga panahon ingon na. In fact, na ay mga kompanya nga i-promote nila ang mga empleyado sa opisina. Ilabi na kung creative ang usa ka empleyado. Nga wala damha nakabuhat og mga initiative nga nakahatag og benepisyo sa kompanya. Sa mga dagko nga corporation part, kung buhaton ka na, grabe nga credit ang ihatag sa imuha. Tagaan ka pa og award. Ngano man, kay ilang pananaw sa kompanya, ikaw nakahatag ka og contribution para sa pagkadako o kalambuan sa mao nga kompanya gumikan sa imong abilidad nga gipakita. Okay. Sige. Kini pwede pa ni siya makalikay kay bako operator niya i-appeal siya na itong simento, lisura oy. Kadot mixer. Kadot. Wala naka-duty tungod sa baha og siya gibasol nga ni bagtik ang simento sa mixer. Wala siya naka-duty og usa siya sa backhoe operator nga mo-assist unta sa concreting sa construction. Na kay tulubago ni mag-explain ka lang nga, sir, ang akong balay tos indag. Unya, sir, kusog king uwan, mo-cross na ito ko sa suba. Ang akong gisakyan nga sakayan, sir, gianod. Hastangan ni ang PC, di na nako malukit. So grabe yung lugar nga baha. Pasig pa sa iluong kapanana. Mag-suggest ka lang unsaon nimo kanang nagkaging nga semento di as mixer. Saan nga na, no? Kung tinuod man panalitan ni kaging na ni gahi. Alam sulod ka dito niya, masuho nimo na. Kalisod bagi kayo. So sa mixer din nga semento, dito nakapundo. Now, munigingon na to nga fortuitous event. Nga, kanang fortuitous event, ang buti pasabot na nas Binisaya, mga katalagman nga may tabo sa atong kinabuhi, nga dili na to damhon. May bawaan nimo nga tinod, kay baw ka nga naay bagyo, di ba? Pero pauta na, kanong sa man may tabo ang bagyo? Og mag-adlaw na ba? So man ang gitawag sa English nga term, fortuitous event. Kung naa ka na nga rason, fortuitous event, usa ka na sa mga rason nga pwede ka maka-enjoy og protection sa fortuitous event
nga ma-exempt ka sa ibuhang liability isip usa ka empleyado. Sir, wa magita magtuo, sir. Uy, kay gainit man to ganin ng udto, ganin ng hapon, init pa magkayo. Unya mo ni tabo. Nanalo ka, no? O, kinsa may magdahom nga tinuod na may tabo. Kusog kay bundak sa uwan. Nya, kumpiyansa kay ko, sir. Nga mao na, mao ni. O, mga pangitabo nga mahimong mahitabo, pero di ni mo mahibawan o kanos ang mahitabo. Mao ka na siya ang gitawag nga fortuitous event. Ay labi na wala mo natuyo tuyo kanang magliti magdalugdog ituyo lugar na nabay tao na nga bundak-bundak o ga butang dito sa taas nga maka-create og noise. Di ba? Ato po nang hanunahon at the same time. Sige, gikan ni Rodney Rakinrula, Nuda Biritas, pasok ba sa constructive dismissal sa empleyado ang sige kag late Sir Frank? Sige siya og late. Constructive dismissal? Pwede. Kanang constructive dismissal, that is a prerogative on the part of the management. That's beyond control by the employees. That is the very discretion to be exercised by the employer against the employees. Kay kung sige kang kalate sa imo nga pagpanarbaho, dili ka asset sa mga kumpanya, liability ka. So because of the happiness nga na eksperyensya sa mga kumpanya nga imbes makatabang ka sa kumpanya, sige kang late, maigo kagyud sa disciplinary action. Pero di man madritso na may mga proseso. Di man yung mga dali sa sir, chaman sir. Gaul lang gabi, di ba? Ulan lagi sir. Nya, sa may gibuhat nga nung utok ka naman nakakuan din maka na mo kini. No? So, naay proseso. Dili kay diretso na nga, dali. Ikaw na mo kani maka nanalay pagi. Kay kanang constructive dismissal part, pamorisyo man na, sort of harassment sa mga empleyado aron nga ikaw mapugos pag-resign. Okay? Sige, wala tayo kung panahon o oras din sa atong karong pagpanaguban. Ang atong dugang mga pangutanan ninyo, pwede ipanang text time Wednesday sa atong pagpanagan sa atong programa. Salamat lang ko diri sa ato sa Facebook na ito personal si Joseph sige gining atang. Oo, din sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Unya din sa ato sa Facebook sa Radio Ultra. Mga pautan na ilang gipadangat na ato pong gitagaan kini upagtagad kay importante kini kayo nga dahuman ni sila. So salamat kayo sa ato mga loyal na to nga mga tigpaminaw, tigsunod din sa ato nga programa o magpasalamat ko diha kaninyo nga nikuyog gid mo, gikuyogan ko ninyo part ining ato mga importante kayo nga hisgutanan ilabi na dinhi sa atong pagpadagan sa programa nga kalipay nga mulhotay karong gabi no sa programa ni Ma'am Girly Gualberto Suan manang atong importante nga ipahibaw di kaninyo bita be mao gid ni. Okay, ako sang basahon ang atong topic nga pag-isgutan ni Ma'am 6:30 karong gabi sa programa nga kalipay nga mulhotay. Paminawan na ninyo ayon nagsipyata para makapupo og mga maayong pagtulunan, mahayagan ang inyong tagsa-tagsa ka mga huna-huna. Ha? Sige. Ang butang nga gikahadlukan pag-ayo sa tao, mao ang kamatayon. Mutuo mo ni dili. Ako balikon. Ang butang nga gikahadlukan pag-ayo sa tao, mao ang kamatayon. 6:30 ni karong gabi uban ni Ma'am Girly Gualberto Suan sa programang Kalipay nga Mulahutay. Uban karong po na ni Chare Kandami, ingon man po ni GC James din sa Pikas nga Lawak. Uban po ni Congressman Lordan Suan sa District 1 sa Cagayan de Oro. Thank you sa Thank you sa inyong pag-support, sa inyong pagduyog, paglaban. Og ingon man po ni Kagawad Agas 1, member sa City Council din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Kami magaingon
nga ang tao nga limpyo o kasing-kasing dili matarog, tingali maglisod apan dili mahulog. Nagasalamat sa inyo pagpaminaw, mayong hapon.